Ang tanging planta ng nuclear power ng Timog Silangang Asya, na nakumpleto 4 na dekada na ang nakalilipas sa Bataan, mga 40 milya mula sa kapital ng Pilipinas na Maynila, ay itinayo noong 1970s ngunit nag-iwan ng walang ginagawa dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan at katiwalian, at hindi pa ito nakagawa ng isang single watt of energy. Ngayon ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa mabilis na paglaki ng Timog Silangang Asya ay naghahanap upang makabuo ng nuclear energy sa kanilang paghahanap para sa mas malinis at mas reliable energy. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pinakahihintay na fresh round ng malawak na pag-aaral ng pagiging posible para sa nakatarget na muling pagbuhay ng 620 MW Bataan Nuclear Power Plant, PNPP, will be facing delays due to compliance concerns that the governments of the Philippines and South Korea have yet to accomplish. Sa isang eksklusibong pakikipanayam sa Manila Bulletin, inamin ni Energy Undersecretary Sharon Garin na medyo naantala dahil mayroon pa pagsunod sa ilang mga bagay hindi lamang sa kanilang bahagi, kundi pati na rin sa ating bahagi, na binibigyang diin na ang mga paghahatid na ito ay karaniwang sumasalamin sa pagpapalitan ng mga dokumento pati na rin ang mga warranted na proseso ng pag-aproba mula sa parehong mga bansa. Ang komprehensibong feasibility study upang maisagawa ng Korea Hydro at Nuclear Power Company Limited, KHNP, kasama ang mga nakikipagtulungan sa koponan ng South Korea lalo na ang KEPCO KPS, na isang subsidiary ng Korea Electric Power Corporation at Doosan Heavy Industries ay una nang na-target na mag-kick off noong January ngayong taon. Ang kagawaran ng Energy, DOE, na inilabas noong October ay tinukoy na, dapat ang mga natuklasan mula sa unang yugto na matukoy na ang pagpapatuloy sa susunod na yugto ay hindi maipapayo. Maaaring inirekomenda ng KHNP ang mga alternatibong pagpipilian kabilang ang pagtatayo ng isang conventional plant or the development of a small modular reactor. Ang mga nakaraang pag-aaral ng KHNP at KEPCO noong 2008 at 2017 ay nakumpirma na ang BNPP ay maaari pa ring maibalik. Gayunpaman, dahil ang nuclear landscape ay nagbago ng marami mula noon, there is already a pressing need to recalculate the investment cost for its operational reboot. Ang mga naunang pagtatansya ay naglalagay ng gastos sa revival ng BNPP sa pagitan ng $1 billion at $2 billion. Ngunit ang sariwang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang tag ng presyo ay maaaring mas mataas pa. Ang nuclear energy ay tiningnan ng mga proponents nito bilang isang solusyon sa klima dahil ang mga reaktor ay hindi naglalabas ng mga plant-warming greenhouse gases, released by burning coal, gas or oil. Ang mga pagsulong sa teknolohiya ay nakatulong na mabawasan ang mga panganib mula sa radiation, na ginagawang mas ligtas ang mga nuclear plant, mas mura upang mabuo at mas maliit. Ang nuclear energy ay ginamit sa loob ng mga dekada sa mga mayayamang bansa tulad ng Estados Unidos, Pransya at Japan. Gumagawa ito ng halos 10% ng lahat ng kuryente na nabuo sa buong mundo, na may 413 gigawatts ng kapasidad na nagpapatakbo sa 32 mga bansa, ayon sa IEA. Iyon ay higit pa sa buong kapasidad ng pagbuo ng Africa. Sinabi ng IEA na ang pagtatayo ng mga bagong nuclear power plant ay kailangang mapabilis ng malaki sa dekada na ito upang matugunan ang mga pandaigdigang target para sa pagtatapos ng mga paglabas ng mga gas ng greenhouse. Ang Timog Silangang Asya ay magkakaroon ng isang ika-4 na pandaigdigang paglaki ng demand ng energy sa pagitan ngayon at 2035, at ang mga fossil fuels ay nagkakaloob ng karamihan sa kapasidad ng energy ng region.
Maraming mga bansa sa region ang nagpapakita ng interes sa pagbuo ng mga nuclear power plant na karaniwang gumagawa ng 1 gigawatt power sa bawat planta upang matulungan ang pag-clear ng kanilang smoggy skies at pagpapalakas ng kapasidad. Ang pagpapatakbo ng Bataan Nuclear Power Plant ay tutulong sa bansa sa pagkamit ng mas murang mga rate ng energy. Kung ikukumpara sa mga coal-fired power plants, ang mga nuclear power plants ay maaaring mabawasan ang gastos ng kuryente hanggang sa mas mababa sa 2 pesos kilowatt-hour. Ang Philippine Institute of Volcanology at Seismology ay tinitiyak na ang BNPP ay hindi bababa sa 64 na kilometro sa timog ng fault ng iba sa Zambales, 78 kilometro sa hilagang kanluran ng sistema ng fault ng West Valley sa Marikina, 83 kilometro sa timog ng fault ng East Zambales. This feature removes the BNPP from the danger of ground rupture caused by shifting faults. Sa Philippine Energy Plan, PEP, 2018 hanggang 2040, inihayag ng DOE ang roadmap ng programang nuclear power. The vision anticipates commissioning the nation's first nuclear plant in 2027. Ang nuclear ay maaaring maging pinakatanyag at pinakamurang mapagkukunan ng malinis na energy ng Pilipinas. Ang Energy Corridor ay maaaring magbigay ng power sa higit sa 2 milyong mga kabahayan na kulang sa pag-akses sa kuryente. Ang revival ng nuclear power plant ng Bataan ay makabuluhang maimpluwensyahan ang industriya ng real estate, lalo na sa mga kalapit na rehiyon ng Morong. Maaaring makatulong ito sa paglaki ng sektor ng pang-industriya at mga sentro ng data dahil ang parehong mga sektor ay nangangailangan ng mataas na mapagkukunan ng kuryente. Ang Department of Energy ay naglalayong gumamit ng lakas ng nuclear bilang isang pangmatagalang alternatibong energy upang masiguro ang seguridad ng supply ng energy, katatagan, at pagiging maaasahan. Tinutugunan din ng inisyatibo na ito ang mga pana-panahong kuryente at mataas na presyo ng kuryente, ngunit ang mga environmentalist ay inaasahan na tutulan ang pagbubukas muli ng Bataan Nuclear Power Plant na aktibo sa malapit na hinaharap, at ang karagdagang pag-clash ng mga lokal na pananaw sa politika ay maaaring mag-ambag ng malaki sa mga hamon sa pagpapatupad.